Okay. Hello, hello. Mic test, mic test. Mic test, mic test. 1, 2, 1, 2. Kamusta ang audio? Audio check please. Audio check please. Kamusta po ang dating natin dyan? Hi. Anyway, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang pagbabalik ng Yob TV Rider Talk. Sa mga nanonood, 6 sila nandito ngayon. Maraming salamat po. Wow, I was not expecting this. Na after a long hiatus sa Yob TV, may manunood agad ng ating comeback stream for Yob TV Rider Talk. Dali po yan. Mas malinaw. Sorry So this is Yob TV. Ako po si Jobert Bolaños ng Motorcycle Rights Organization, welcoming you to our return. Sa mga nanonood, maraming salamat po. Kay Velmar Lagumbay, salamat sa like. Kay Lynn Verhel Fernandez at kay Edward Romano, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa mga nanonood tulad ni Roland Kaalim, maraming salamat po. Welcome po to Yob TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa nangyari kamakailan lang, actually kahapon lang. Kami po ay nagpunta sa Senate at nagpulong po ang mga organizations, clubs, groups, iba-ibang samahan ng mga riders. At ang aming naging main topic is yung status ng amendments for the doble plaka law, which is RA 11235, yung batas po na ginawa ni Gordon na siyang inaamendahan ngayon ng SB 159 na gawa naman ni Senator JV Ejercito. And of course, kasama sa usapan natin ngayong gabi ay konting usapan tungkol sa konting talakayan lang sa motorcycle taxi at saka sa delivery riders natin. Kasi magkakaroon po tayo ng updates dyan dahil mainit po na usapin din yan. So anyway, thank you for watching. Sa 8 nanonood ngayon, maraming salamat po. At sana yung iba dyan na hindi maaabutan yung live feed, mapanood nyo po mamaya sa Yob TV at sa Motorcycle Rights Organization, yung ating paluntunan ngayon. Maraming salamat sa video like. Roland Kaalim, shout out sa'yo. So let's get started. Ang oras ngayon is 5:20 PM. Araw po ng Martes. Okay? Today is the 30th of January 2024. 2024 na, no? Bilis ng panahon, Pag tumatanda ka talaga, bilis-bilis ng panahon. Shoutout po sa ating kaibigan mula Bacolod City, Ovi Villaflor. Nanonood po siya ngayon. Shoutout sa iyo. Welcome to Yob TV Rider Talk. So simulan na po natin ang ating usapan. So yesterday, we were able to talk to different groups and organizations sa paanyaya po ng office ni Senator JV. And nagkaroon tayo ng pagpupulong. Kasama po natin ang iba't ibang grupo, from the small bikes all the way to the big bikes. May representation po ang National Federation, ang LMFI or Luzon Motorcycle Federation. Kahapon, we were hoping na makarating sana yung representative ng LERA, pero hindi na ho sila nakarating. But anyway, i-update na lang ho natin sila sa mga napag-usapan kahapon. And then we have different groups from the motorcycle taxi industry, from the 3 players. Nandyan po ang CAS, ang Joyride at saka ang Move It.
Nandyan din po yung mga iba-ibang federations tulad ng Laguna, Batangas, andyan ang Bulacan. And then of course we have our national groups like Arrancada Riders Alliance na pinangungunahan po ni CM Rod Cruz. At marami pang iba. Medyo malaki ho yung attendance nung event kahapon. So anyway, ang maganda ho sa naging usapan kahapon is sama-sama ho kami na nagkasundo dun sa next steps na ating gagawin. So the next steps are basically to push for yung isinusulungan natin na amendments. Yes, ongoing pa rin ho yung kaso sa RTC ng Quezon City. So this is working hand in hand, okay? Parehong kalsada po ang tinatahak nung kaso na sinampa sa Quezon City RTC against RA 11235 at yung amendments na pinupush po ni Senator JV to decriminalize yung doble plaka law. Meaning, hindi na po kayo magiging kriminal kung malaglagan o mawalan kayo ng plaka tapos nahuli kayo. Tinatanggal na rin po yung 50,000 to 100,000 penalty sa mga mawawalan ng plaka or hindi makakapag-rehistro on time. Tinatanggal na rin ho yung pagkakakulong at saka yung criminal case na isasampa ho sa inyo. Kasi kawawa naman ho ang pobreng rider. Okay? For example, nagdi-deliver lang siya, hindi niya namalayan, yung kanyang plaka nahulog na pala. Tapos may nadaanan siyang checkpoint na sita siya at sabi sa checkpoint, nasaan ang plaka mo? Siyempre, ang masasagot lang niya very limited. Nandyan pa ho yan kanina, nawala ho ngayon, baka ho nalaglag. Tapos tatanungin ka, may pruweba ka ba na kanina lang nalaglag yan? Meron ka bang picture dyan na may papakita o video na may papakita na nandyan pa yan kahapon? Kung wala ka nun, paano ka na? Paano mo pa ipagtatanggol ang sarili mo? Paano mo pa i-defend yung sarili mo? These are the situations that we may or can encounter dito sa problema ng doble plaka. Now, there were sentiments on previous discussions, previous hearings na sinasabi, hindi naman daw mai-implement ang doble plaka dahil wala pa nga daw yung mga plaka natin. Which is true. Pero there is no stopping the elements of law na ipatupad yung ibang sections ng batas na ito. For example, yung sa registration. Kapag bumili ka ng motor, dapat within 5 days, nakapangalan na yan sa'yo. Yan ang nakalagay sa batas eh. Kahit second hand, kahit brand new, dapat within 5 days, nakapangalan na yan sa'yo. Siguro sa mga brand new, walang problema. Paano yung second hand? Kaya mo ba within 5 days na mapalitan yung ownership ng isang motorsiklo? Okay? Sinasabi din ng mga miron o mga nagmamagaling na wala naman daw nakasulat sa batas na kailangan mong palitan yung... Ano ba ibig sabihin ng salitang owner? Okay, bumili ka ng motor. Ang nakapangalan doon yung binilan mo. Pero sino na ba may-ari ng motor mo? Ngayon, pagka na-checkpoint ka at sa tanong sa'yo yan, sino tong nasa ORCR mo? Sasagot mo ngayon, yung dati pong may-ari, ako po yung nakabili. O ba dapat nasa iyo na to? Unless siya pa rin ang may-ari ng motor na gamit mo. Hindi po, ako na po may-ari niyan, ako po yung nakabili. Hindi dapat ikaw yung nakalagay dito kasi ikaw na yung owner. Hindi naman ho kailangan ng rocket scientist para maintindihan yung aspeto na yun, di ba? Common sense lang po ang kailangan para maintindihan yun. Hindi ko po maintindihan kung ano to mga pinagsasabi ng mga, ewan ko ba, na kung keso hindi raw may ipapatupad, keso wala pa raw yan, keso wag daw mangamba. Nasisira na ata ang ulo nitong, ewan ko bang panggap na to. So anyway, so we are trying to do whatever we can to make it move forward para naman sa proteksyon ng bawat inosenteng rider na hindi naman ho kriminal at hindi naman ho gagawa ng criminal activity. Okay? So, malinaw ho, dun ho sa naging TWG a few weeks back, malinaw ho yung sagot ho ng LTO nung tinanong namin. Ito ba ay pwede nyong implement anytime? At ang sagot nila, oo, pwede. Yun din ang sagot ng PNP. Kasi batas na yan eh.
Okay? Batas na yan. At anytime, pagka yan sinumbong sa Solicitor General, bakit hindi pinatutupad itong batas na to? Ang mananagot dyan, LTO. Ang mananagot dyan yung enforcement agency na nakapaloob dito sa batas na to. So sila, wala silang choice. Mapipilitan sila ngayon na kailangan nilang ipatupad yung batas. Anytime pwede ho mangyari yan. So, sa mga nagsasabi na hindi daw ito mapapatupad, tanga ka ba dati? So anyway, bati ho muna tayo ulit mula kay Jerlon Lavinia, more power from RG Community. Shoutout po sa RG Community. Edward Romano, shoutout po sa Cobra Riders of Valenzuela. Rex Virinia, maraming salamat po sa inyong shoutout. At Nel Acevedo, walang sawang pagpapasalamat po. Salamat ho sa inyo. Kung wala ho kayo, wala ho ako. Anyway, maraming wow! Ang dami ninyo! Thank you! Sana may stars. Anyway, pagpatuloy po natin yung usapan. So, nagkasundo po lahat ng grupo kahapon na umattend. Pasensya na po kung hindi ko mabanggit lahat. Sa dami ho ninyo, tumatanda na tayo. Ang memory natin medyo mahina. Kailangan ko na listahan para mabanggit. Pero, lahat ho na nagpunta kahapon, nagkasundo, including industry players such as MDPPA was present yesterday. Nagkasundo ho kami lahat na i-push na yung amendment rather than yung sinasabi po nung last TWG na i-repeal nga daw yung batas. Kasi nga, which one will be faster? Okay? Our problem here is that anytime they can implement certain sections of the law, pagka ito binigyang pansin na ng Solicitor General. So, para maiwasan ito, okay, while waiting for the case in the Quezon City RTC to present a resolution once and for all, kasi yung sinampa dito, number 1, TRO, number 2, to declare some sections as unconstitutional. Okay? So, kailangan ng mabago ito in one way or the other, and Senate has to pass SB 159 so that the lower house o yung mga congressman natin maisulong din nila yung counterpart bill. At makikipagpulong nga daw po si Senator JV sa Committee on Transportation sa lower house at kakausapin na ho yung liderato doon para nga dito sa counterpart bill na ito. Kasi kung aasa tayo doon sa tagapagligtas kuno natin, wala Saka hindi siya naniniwala. Ang pinaniniwalaan lang niya sarili niyang opinion Yun lang ho ang pinaniniwalaan niya. Wala ho sa ibang iniisip kundi yung sarili niyang pamimiloso po at sarili niyang opinion na hindi naman malapit sa katotohanan. Ang katotohanan ho nito, problema ho talaga to Tulad na lang nung motorcycle andyan. Nagtitiis tayo ngayon. May mga namatay na, may mga nasaktan na. Sino ba nag-push ng pagbabalik ng lintik na motorcycle lane na yan? Wala naman talagang kakwenta-kwenta. Yan ba ang tinatawag natin tagapagligtas? Anyway, I digress. So, nagkasundo kami, nagsulat ho kami ng manifesto na mababasa at makikita nyo po sa Motorcycle Rights Organization at sa iba't ibang mga grupo na nag-post po ng kopya ng manifesto. Makikita nyo po yung mga pirma namin doon. So nagkasundo kami, isinabmit na ho yan sa opisina ni Senator Francis Tolentino na siya pong committee chair ng Committee on Justice. Kasi ang may hawak po niya sa Senado is the Committee on Justice. Alright? So pinush na po yung manifesto asking the Committee on Justice, specifically Senator Tolentino, na i-push na ho natin yung preferred amendments na aming pinasa. So, from the penalties, dun sa pagkakakulong, yung SOP or yung mga procedures, yung registration time frame na binibigay, lahat po yan pinapabago namin. Alright? So, anyway, bati ulit tayo, John Paul Magbitang, God bless din ho sa inyo. Robert Enano, shout out po sa MRO Cavite South. At saka si Nel ulit. Sabi ni Nel, wala daw kwenta yung sap-sap. Trapo yan. Oo nga po. Yun na nga ho ang datingan dyan. Trapo. So,
maiba na ho tayo. So, tapos na ho muna yung sa motorcycle doble plaka. At yun ho ang current status niya, no? Ongoing po yung case for resolution na po. This February 1 and March 5 magkakaroon ng magkasunod na hearing. Kung present lahat sa February 1, magkakaroon na ho ng resolution sa February 1. Or kung hindi man sila makumpleto, pagbibigyan ulit ng isa pang tsansa pagdating ho ng March 5, with or without the petitioners or responders, maglalabas na ho sila ng resolution dun po sa TRO na nire-request against dun sa pagpapatupad ng mga provision ng doble plaka. So yun po yung sa court. Pagdating naman ho sa Senate Bill 159 or the proposed amendments to the doble plaka law, ni-request na po natin tayong mga nasa riding community kasama ng mga grupo na umattend ho kahapon. Ni-request na po namin through a manifesto yung opisina ho ni Francis Tolentino na siyang may hawak nito, dahil committee niya ho ang may hawak nito So, ni-request na po natin na ituloy na ho yung amendment, i-push na. At kakausapin po ni Senator JV ang mga taga-Congress sa Committee on Transportation naman ng Congress, ng lower house, na gawin na rin yung kanilang counterpart bill para mabilis na ho. Although right now, may mga issues ho tayong kinaharap sa ating Philippine politics, nag-aaway ho ata ang Senado at Congress. So sana ipagpaliban ho nila yung ipagpaliban ho nila yung mga differences po nila, kasi importante ho to importante na maprotektahan natin ang mga riders natin. Okay? So, shout out ulit tayo, no? Pigmio, ito po, mga taga Rojas, taga Aklan, taga Panay Island po, mga Bisaya. Shout out po, MRO Aklan Chapter, galing ho kay Pink Mio. Jerry Jung, shout out po sa Team Waswas Negros Riders Club. Okay, may Team Waswas pala dyan sa Negros. Mga fans ata ni ni Nudge. Nudge, may fans ka dito. Si Colix, back to broadcast 2024. Yes, of course. Babalik na ho tayo. Magkakaroon na ho tayo ng weekly broadcast po, no? Rex Virina, wala talagang pinapaniwalaan yun. Ginagamit lang ang tao for political power. Yung sariling opinion niya lang ang pinapaniwalaan yan, pati bataan niyang mga sapsap. Alright. Aklan Community Alliance or ACA, shout out din po sa inyo. Maraming salamat po for joining us today. So, moving forward, pag-usapan naman ho natin yung tungkol sa motorcycle taxi. So, right now po, we are still waiting for the law to be it to be signed into law. Nung nakaraang administrasyon po, nagsubmit na po ang lower house, nagsubmit na rin ang Senate, kaso sa kasamang palad ho, inabutan po ng eleksyon. So, nagpalit ho ng administrasyon. We are now in the next Congress. Iba na ho ang presidente. So, ito na naman ho tayo. We are, again, trying to push the motorcycle taxi into law. Marami hong chismis. Marami hong haka-haka. Marami hong mga pinapakawalang samot-saring ewan ko ba, baseless accusations, kaliwat kanan, ano? But here is the fact of the matter, okay? Bilang membro po ng original TWG ng motorcycle taxi, nung ito po ay isinulong, okay? Malinaw naman ho kung sino ang nagsimula. Hindi na lang ho kung magbabanggit for purposes of being non-biased in any way. But what we are talking about is the legality here, okay? Kilala natin kung sino ang nagsimula at kilala natin kung sino yung tatlong kumpanya na idagdag. After a while, dinagdag po sila sa pilot program and they continued as a 3-company pilot program while waiting for the president to sign the motorcycle taxi bill into law. Ngayon po, may mga nangyayari, okay, na hindi ho natin nagugustuhan. One of which is
yung standards ho natin bumababa. Okay? That's one of the problems that I am personally seeing at hindi ko ho ito nagugustuhan. The reason why we made those standards in the first place is for the protection of our passengers. Okay? Kasi sila ang priority dito eh. Yung pasahero na tinutulungan natin na makapunta sa kanilang mga destinasyon, sila din yung pinoprotektahan natin. Pangalawa ho, yung mga rider na nagtatrabaho bilang motorcycle taxi riders. Okay? So, that's the reason why we put up safety standards. Ang kaso, recently, ito ho napapansin ko yung mga safety standards, hindi na ho nasusunod. Hindi na ho nagkakaroon ng magandang o maayos na pagpapatupad. In fact, everyday nakakakita ho kami sa kalsada ng mga pasaherong nakatsinelas. Iba ho yung helmet na suot. Tapos yung mga helmet pa na suot ay talagang mga chipipay ho talagang helmet. Okay? Hindi ko ho sinasabi na napakaganda ho ng helmet na ginagamit ng mga motorcycle taxi company, but it is within standard, and if the standards do change, magbabago yan towards a better protective level. Mas magandang kalidad na helmet kung magbabago man. Ang kaso ko kasi ngayon, na nakikita ko sa kalsada, kahit anong helmet na lang ay isuot eh. Mapa-rider man o mapa-pasahero. Tama ho ba yun? Tapos meron tayong rule dito na dapat hindi pinasasakay yung mga nakatsinelas. Okay? For obvious reasons, para ho yan sa proteksyon nung pasahero. Pero hindi na nga po nasusunod. And of course, nandyan ho yung attitude ng ating mga motorcycle taxi riders na medyo ang dami ho talaga. Ang dami ho talagang hindi ho talaga sinusunod ang batas trapiko. So far hindi pa naman ho kami nakakakita ng sobrang tulin magpatakbo at mini-maintain nila yung kanilang speed limit sa 60, pero nandyan yung sisingit dito ng alanganin, biglang papasok sa linya mo, o magsuswerve, hindi nagsisignal, biglang liliko. You know, these things put your passengers at risk. Bakit ho nagkakaroon na ng mga ganito ngayon? Dati wala naman ho eh. So, the standards are becoming less and less implemented. At yung enforcement natin medyo parang pinapabayaan ho ata sila. Okay? The reason why we put these standards is for the protection of the people na tinatangkilik ito. Baka mamaya, bago pa tumai sa batas, lumagpas na sa 5% threshold ng accident rating, dumami yung mga aksidente, dumami yung mga nasasaktan, baka hindi na ito talaga maisa batas. Paano yan? Libo-libong rider na naman ho ang mawawalan ho ng trabaho. So, sa mga rider ho, lalo-lalo na sa motorcycle taxi, meron ho kayong mga regulations, sundin nyo naman ho sana. Kasi, nakakahiya ho kapag makikipag-usap kami at ipagtatanggol namin ang motorcycle taxi industry, tapos papakitaan kami ng mga pruweba ng mga tao na, mga rider na hindi sinusunod yung mga standards na nakaset. Napakahirap po napakahirap. So, sa mga motorcycle taxi riders natin, sundin nyo naman ho yung regulations. Kung ano yung sinabi ng pilot program, okay, ng implementing rules and regulations na nilabas ng pilot program, sundin nyo naman ho. Okay? And now, we go back to the issue at hand wherein there's a new player na pumasok ho, backdoor style. Okay? As of right now, okay, currently, 3 ho ang pinayagan sa pilot. But recently po, LTFRB announced something. Nasabi nila, hahayaan daw nila na pumasok yung new player. Pero kung hahayaan yung pumasok yung mga new players, nasa na ho yung mga dating aplikante? Bakit hindi ho sila kasama? Bakit hindi sila payagan din? Pinayagan nyo yung mga new player, bakit silang iba hindi nyo pinapayagan? Teka, ano ba to?
Ano bang nangyayari dito? Ha? Meron bang pinapaboran tong mga to? Or merong nabibigyan? Ano ba talaga? Kasi, kung papayagan nyo yung new player na hindi naman nag-apply o hindi naman maging parte ng original trio na sa pangalawang yugto ng pilot study, nasan yung mga ibang kumpanya? Ang daming nag-a-apply ng mga panahon na yun. Andyan yung 24/7. Andyan yung City Mover. Andyan yung sino pa ba yung isa? May tatlo sa South eh. Bakit sila biglang binaliwala ninyo, inatsapera ninyo? Ano ba yan? Okay? The fact of the matter is, anyone naman can join the motorcycle taxi industry given na isa batas na ito. Given na nakalatag na yung mga regulations, yung mga requirements nila, nasusunod ho nila ito, meron silang insurance at naibibigay lahat ng hinihingi ng gobyerno para sa kaligtasan ng pasahero. Pero ano ba to? Pa-backdoor na lang yung iba. Walang kahirap-hirap. Di ba? So, these are the things that are bothering us with the motorcycle taxi, and yet we have no law to regulate them. Tapos may nagpapakalat pa ng chismis na keso, may mga owners daw na hindi daw nagbabayad ng tax. Sana naman ho, kung magbibigay ho kayo ng mga ganyang bintang, maglabas ho kayo ng pruweba. Gusto ho namin makita yung pruweba. At para pagka lumabas ho yung pruweba, sama-sama ho nating bibigwasan yung mga kumpanya na yan. Pero kung wala ho kayong mapakita pruweba at yan ang mga pinapakalat ninyo, mag-isip-isip ho kayo kung tama ba o hindi yung mga pinagsasabi ninyo. Kasi ako mismo, may tinanong akong kumpanya. Sabi ko sa kumpanya, ang sabi nila, hindi daw kayo nagbabayad ng tax eh. Ang sabi nila, ayaw nyo raw masabatas yan para tax-free kayo eh. Nilatagan ako ng mga tax payments nila eh. Di ako pa napahiya. Ngayon, sa nagpapakalat, gusto ko ilabas mo yung sinasabi mo. Yung binibintang mo na hindi daw nagbabayad ng tax. At pinipigilan daw nila yung pagsasabatas. I don't know with the rest, but I do know one company has been pushing this since day one. Okay? So anyway, enough with the bullshit of the motorcycle taxi group. Marami naman talagang kuro-kuro ang mga tao dyan. Wala naman maipakita pruweba. So anyway, ako, ang sinasabi ko lang dito, yung nakikita ko, natutunghayan ko at nasusubaybayan ko bilang member ng TWG ng motorcycle taxi industry. So mapunta naman ho tayo ngayon sa delivery riders. Pero bago yan, bati ho muna tayo ulit. TJ Light, nice to see you again. Maraming salamat din po. It's nice also to have you guys back and still watching. Wow! Ang daming nanonood! Talaga, pinatataba niyo ho ang puso. Akala ko kinalimutan niyo na ho ako. Nandiyan pa rin ho kayo. Ang sarap naman ho sa pakiramdam. Maraming salamat ho sa lahat ng nanonood ngayon. Huwag niyo ho kakalimutan na i-share niyo rin ho. Anyway, ipopost naman ho yung broadcast na ito para mapanood naman ho ng iba later on. So shout out sa Road Burners Club galing kay TJ Light, kay Rudolph De Asis, MRO admin, marami ng motorcycle taxi na kumakasingit wagas, maraming nakatsinelas na passenger, may nakapaupo pa na nakaside. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo eh. Okay? Pa-shoutout daw sa tropa makukulit mula kay Juju Bautista. Glad to have you back, Madel de Guzman. Maraming salamat po. JR San Agustin from More Cavite, shoutout po sa iyo. Chris D, nagkabigayan na idol, bigla na lang may mga new player. Parang ganun nga ang dating. Okay? Nasa pilot pa lang tayo eh. Richard Wrights, welcome back sir. Maraming salamat. Naku na po. Si Madam Jansuy, nanonood ho pala kayo. Maraming salamat ho for watching. Kamusta na ho dyan sa anong bansa ka ba? Dubai ba? Kalimutan ko na eh. Anyway, kamusta ho kayo? Guys, Molhabs! Ano nang balita sa'yo? Kailangan ho natin magkaroon ng pulong. MRO admin, mag-schedule po tayo, no? Marami ho tayong pag-uusapang napaka-importante.
Derek Bautista, magandang hapon po. Shoutout din ho sa Fury Riders Club Central. Kailangan pa bang i-shoutout yan sa aking pinakamamahal Labi Dubs, syempre sa aking Reyna, ha? Hindi na kailangan i-shoutout yan, ha? Mamaya may isa ka sa akin. Okay, to Ruth Ann Precious Herrera, my one and only. Anyway, Alan Amlon, watching from Tagaytay City. Ride safe. Kamusta? Malamig ba sa Tagaytay? Gusto kong mag-Tagaytay. Wala lang akong pera. Ricar Ramosa, thank you very much. Opo, nagbabalik po tayo. Michael Dolores Treso, Kapatiran, 2 Gulong. Maraming salamat po and welcome. Thank you. So, mapunta na ho tayo sa ating delivery riders, ano? So, anyway, since nandun na ho tayo sa Senado, binuksan na rin ho natin yung topic tungkol sa delivery riders at sa kanilang pinagdadaan ng kalbaryo na paliit ang kanilang kita. And the reason is this: wala ho kasi silang fair matrix. Yun ho ang problema. So, nagpapababaan ng presyo yung mga different delivery apps or different delivery companies. Pero, ang nangyayari ho, kinukuha nila yung kaltas or kinakaltasan nila yung kita ng mga rider. Kawawa naman po sila. Kung dati-rate kumikita sila in a day ng 1,000 plus, ngayon ho sa 500, hirap na ho sila. So, bakit ho nagkakaganyan? It is because nga po, hindi po sila nare-regulate dahil wala ho silang fair matrix. Okay? Right now, the delivery riders are under the governance of PhilPost. Opo, PhilPost po ang may hawak sa kanila. So, shoutout po sa PhilPost. Sana po may nakikinig sa inyo or sana makaabot po sa inyo ito. Baka naman ho, pwede nyo naman ho silang bigyan ng fair matrix. Mag-apply ho kayo ng inyong kapangyarihan, administrative order to protect the income and livelihood of our delivery riders. So anyway, kinausap ko po ang ilan sa mga representative ng mga delivery riders natin from Grab, Lalamove, Foodpanda, Ninja, ano pa ba, yung sa Shopee at saka yung sa Lazada. So may mga kinausap po akong representatives dyan na hiningan ko sila ng sulat na nagsasaad ng kanilang mga pinagdadaanan at ipakita nila doon sa kanilang sulat yung difference na kinikita nila noon sa kinikita ngayon. The reason being, kailangan maipresenta na ito ng maayos sa Senado at yung mga tao na in charge sa opisina po ng Committee on Public Services, maipakita po natin na meron hong problema dito at naghihirap po yung ating mga delivery rider. Nang sa ganon, makapagpatawag po ng formal inquiry sa Senado and later on sa Kongreso. Nang sa ganon, mautusan naman or mabigyan ng oversight powers ang ating mga senador or ating mga congressman, bigyan sila ng oversight powers at ipag-utos ang pag-a-apply at pagbibigay ng fair matrix para po sa lahat ng ating mga delivery rider. Okay? Yan ho ang tanging solusyon na makakatulong sa kanila. Pero kung wala hong kikilos, wala hong mangyayari. Kaya sa mga nakausap ko ho, at hiningan ko ho ng mga sulat, ipadala nyo ho ito agad. At ako ho, personally, ang maghahatid nito sa mga opisina ng Committee on Public Services at Committee on Transportation sa Senate at saka sa Congress. Ito na ho ang maitutulong ko sa inyo eh. Tapos hihingi natin na i-exercise nila ang kanilang oversight powers habang ginagawan ho ng batas ang mga delivery riders natin para ho meron din ho silang proteksyon. Katulad ho ng ginagawa sa batas ng motorcycle taxi. Okay? So yan ho yung tatlong pinaka-importanting mga issue na naganap. Yan ho ang mga napag-usapan habang kami po
nasa Senado kahapon kasama ho ng mga ibang grupo at may mga nakausap din po tayo na mga ilang kaibigan para naman ho sa benefit and welfare of motorcycle riders. So this year po at sa pagbabalik po ng Yob TV Rider Talk, hopefully makakuha ulit tayo ng tulong sa ating mga sponsors para meron tayong mga maibigay na papremyo sa ating mga riders, no? Pero syempre, to do that, kailangan ipakita natin kung gaano kalakas ang Yob TV live stream. Mapakita natin na marami tayong viewers, marami tayong naaabot, marami tayong kumbaga yung market share natin medyo worth it para makapag-distribute ho tayo ng mga rider gear, mga accessories, mga essentials, mga langis, fuel vouchers, and whatnot. Okay? It is our way of giving back to the community while you, our supporters na nagla-like, nagfa-follow, nag-share ng ating palatuntunan, mabigay din naman ho namin yung para sa inyo. Okay? Kasi para mapagpatuloy ho natin to, kailangan natin ng support. Kailangan ho natin alam nyo na, hindi naman ho to tatakbo ng mag-isa lang eh. Okay? You understand that and I know you do. But for the fact of the matter is, what we want to do is to provide for our viewers. Okay? Makapagbigay ho tayo ng papremyo ulit. A few years ago, namimigay tayo ng mga helmet, namimigay tayo ng mga kung sari-saring mga kagamitan na pinararaffle natin during our live events. So hopefully, ganun ho tayo this year sa pagbabalik po ng Yob TV. And of course, for us to maintain and to sustain, kailangan ko po ang tulong po ninyo. So patuloy nyo lang po ang pag-like, pag-share at pag-follow sa Yob TV. So muli, maraming salamat sa inyo ha. Kailangan natin yan. And syempre, suma-shoutout na rin ako sa mga dati ko sponsors. Baka pwede naman, bigyan naman natin ng papremyo yung mga listeners natin. So basa ho ulit tayo ng konti, ano? Michael Dolores Treso, Kapitan, banggit na kita. Roddy Kasi, good evening, ride safe. Kamusta na ho ang Yamaha United? Shoutout po sa inyo lahat. Ron Katapang, shoutout po sa inyo. Baldo Asuncion, shoutout po. Baldong Gala. Yun po, no? Maraming salamat po for joining us today. Sa mga nag-like, maraming salamat. Sa mga hindi pa naka-follow, follow lang ho. And of course, I will see you again in the next Yob TV Rider Talk. And hopefully, mas marami pa tayong maibigay sa inyo ng mga updates. But for now, magpapaalam ho muna tayo. Mag-iingat po kayo sa daan. Huwag ho kayong magmamaneho ng nakainom. At disiplina lang po. Please, konting disiplina lang po. Pakita po natin na hindi lang ho riders ang kamote. Pakita din natin na may mga matitinong riders din naman ho sa kalsada. Yun lang po. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga viewers natin, maraming salamat. Wow, dami pa rin nanonood. Talaga naman ho. And hopefully, pagdasal nyo po, baka sa mga susunod natin na episode, magsimula na tayo mamigay ulit ng mga papremyo dito sa Yob TV. So again, peace.